Tikman natin tong caramel cream horns. Mukhang ang sarap ng itsura niya kasi ang shiny niya sa labas tapos may feeling ng caramel. Dito pala kami pumunta sa bakery na to. Hindi ko mabasa eh. Ang nabasa ko lang ay Marco Dupain. Hindi ko alam kung ba't pain. Merienda muna kami dito bago pumunta ng parke kasi anak namin mahilig talaga ito mag-slide. Ang ganda dito kasi iba't iba yung lugar ng style ng pwede mong pagtambayan. Merong ganyan, yung parang classic lang, casual. Meron ding mga sofa, tapos meron ding wooden. Dun sa mga dulo-dulo. Super classic talaga. Ikaw na bahala kung saan mo gusto umupo. Ganda ng setup nila sa loob. Nakapaikot lang yung mga tinapay na pwede mong bilhin. Bayad ka lang sa cashier. Tapos punta ka na kahit saan mo gusto. Dito na kami kumain sa loob kasi maganda dito may ilaw. Tara, food trip tayo. Bumili lang kami tag-isang tinapay dito para matry namin. First time lang din namin kasi dito. Ang sa misis ko ay parang waffle tapos may butter sa taas. Napakaraming magandang bagay ang masasabi natin sa Japan pero hindi itong bagay na to kasi grabe sila gumamit ng plastic. Pag tinake out mo to, naka-plastic na yung tinapay tapos naka-plastic pa yung mga naka-plastic na tinapay. Kaya magandang ma-preserve natin ang nature ay mag-dine in na lang tayo or magdala tayo ng eco bag at hindi na tayo gumamit ng plastic. Ito palang order ng anak ko. Siya ang pumili niyan. Paikot-ikot na tinapay tapos sa loob may cheese and bacon. Mostly kami ang kumain ng bacon at cheese. Pinatry lang namin siya yung tinapay. Pero hindi namin talaga yung pinakain sa kanya entirely. Iniiwas namin siya sa mga pagkain nagsaspike ng blood sugar. Ang sarap na sarap ng baby ko. Tingnan niyo naman itong in-order ko. Ang caramel cream horns. Baka nagtataka kayo, bakit kakaiba yung kamay? Well, kamay ng baby ko yan. In the future, hindi naman namin siya mapipigilan kung ano gusto niyang kainin. Pero hanggat kaya namin, ay pipigilan talaga namin siya. Mahilig ba kayo sa tinapay? Anong tinapay ang favorite niyo? Bigla ako tuloy na miss yung parang pahabang ube ang lasa pero hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Para siyang matigas, tas pahaba, tapos may parang niyog, tapos ang kulay niya ay ube. Pag umuwi ako ng Pinas, yun na isa sa mga kakainin ko talaga. Saktong chill lang kami dito sa bakery, walang ganong customer, kami lang talaga nakatambay. Minsan nakakalungkot din kapag ganito yung mga setup. Alam mo yung parang minsan gusto mo yung pag-usap sa mga tao, kaya lang kayo lang rin talaga yung tao. Nagsawa na din yung baby ko sa tinapay niya at gusto niya ipapalit dun sa hawak ng mami niya. Saktong merienda lang kami kasi mamaya pupunta na rin kami sa parke. Tapos pagkatapos na magti-dinner na. Ang dinner time dito sa Japan sobrang aga. Minsan mga 4, 5, 6 ganyan dinner time nila. Okay, andito na tayo sa park. Katapat lang ng bakery kaya bumaba na rin kami at naglaro na. Pumunta na kami sa playground para ipasyal si Mika. May mga panahon talaga na ganito. Tingnan nyo parang pinareserve namin yung playground kasi kami lang yung nandito ngayon. Talagang talamak na yung problema ng populasyon dito sa Japan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, dito na tayo. Isang pamilya, isang playground, panalong panalo. Ito talaga ang pinakaayaw kong mamiss na gawing colorful yung childhood ng anak ko. Dadating ang time ang mga anak natin na hindi na makikipaglaro sa atin at talagang mamimiss natin itong part na to. Yun ang sabi nila kaya ayaw ko magkaroon ng regrets. Yun lang, bye-bye!